tayo nabubuhay dahil sa wala sa atin. Nabubuhay tayo sa mga bagay na meron sa atin. Nakakalungkot na sa umagang ito ay walang magkapatid na kapatid dahil sila po ay nagdadalang hati. Kaya ganun pa man, mga kapatid, isama natin sila sa panalangin natin, mga kapatid, sa Lucene. At sa bagay na yan, sabi ko nga hindi tayo nabubuhay dahil sa mga bagay na wala. Nabubuhay tayo dahil sa mga bagay na meron tayo, mga kapatid. Amen. Magpapatuloy tayo, mga kapatid, kung ano ang meron. Meron pa rin ang Diyos sa buhay natin, mga kapatid. Meron pa rin pag-asa. Hallelujah. Meron pa rin gagawin ng Panginoon sa buhay natin. Hallelujah. Purihin ang Panginoon Diyos. Purihin ang Diyos. At hanggang meron pa rin ang Panginoon sa buhay natin. Yan ang iniikutan ng buhay natin, mga kapatid. Amen. Ako po ay nagagalak din sa umagang ito, mga kapatid, na ang ganda ng worship natin, mga kapatid, pag gumagana lahat ng instrumento dahil nasa Biblia yan. Play instruments and play skillfully. Katulad ng narinig natin mga kanina, di ba? Masira pa yun. Talaga. Siya po ay talagang bata pala. Lumaki sila sa simbahan, kaya lahat yan, alam niya, mga kapatid. Tugtugin. At sa kapurihan ng Panginoon ay salamat naman, ini-enjoy niya ito at may babahagi din nila sa mga ibang simbahan, di ba, Pastor? Sila po ay nagagamit din sa General Conference. Kaya, madlaw yun nung gawa ng nanay, mga kapatid, di ba? Mahalata ka naman yung kanyang mga pagtayong tumugtog dyan, mga kapatid, nakakasira na naman. Kaya, salamat sa Panginoon, mga kapatid. Amen. Makasama natin sila ng mag-worship sa lugar na ito. Amen. At sana ganun din sila. Amen. Naniniwala ako ganun din sila. Amen. At least alam na nila dito, susunod, mga kapatid, sabi ko, dahil hindi naman talaga kami ang nag-invite, hindi talaga tayo nag-invite sa kanila. Kaya sabi ko, kung ano yung spare sa kanila, sila lang pupunta dito. At salamat sa Diyos, mga kapatid. Kasama natin sila si Sister Tina, mga kapatid, si Joshua nando doon sa Sunday School. Walang iba si Reverend Tristan at Yadla. Okay, so salamat sa Panginoon. Ito, mga kapatid, yung sinasabi mo, magpapatotoo. Ay, hindi sila naniniwala. Nag-preach kami sa palengke na hindi yata naniniwala na kapatid na dito. Nag-preach kami sa Mega Mall. Naniwala na kayo, mga kapatid, amoy pa naman ang kanila puti pastor, tatay niya. Itong mga ngaral natin, mga kapatid, ay lumaki sa biyaya at bendisyon ng Panginoon. Dahil siya ay pinagpala, hindi ko kaya masubukan yung pinapangarap ko maging anak ng pastor, kaya hindi pwede. Siya ko'y nabihiyahan yun na bihira ko magkaroon ng ganun. Mga lasinggero yung tatay natin. Salamat din na kilala rin sila inihaw sa Panginoon. Siya po ay nabihiyaan na bindisyon lahat. Wala kong maliit siya siguro sa sinabukunan pa lang lahat ng tinanggap niya sa katawan niya ay bindisyon na nagmumula sa Panginoon. Huwag tayong malungkot kung hindi man natin naranasan yun ay iparanas natin sa ating mga anak. Amen! Hallelujah! Hindi galing sa masama ang pinapakain natin sila kung hindi galing sa kasalutan ng ating Panginoon. Kaya excited ako ngayon, mga kapatid, na makinig. At naniniwala ako tayo ng sinasabi dito, Pastor. Sige na, Pastor. Diyan tayo. Amen! Magaling na sinasabi ko sa church na ito ay nangangailangan ng ministry ng iba. So, hindi sapat ang ating ministry dito, mga kapatid.
kailangan namin ng ministry. Kaya kanina napakaganda ng worship, mga kapatid. At kailangan natin ng ministry ng iba, mga kapatid. Kaya mga kapatid, i-welcome natin ang ministry na binigay ng Diyos sa buhay niya. I-welcome natin ang salita ng Panginoon. Hindi ko nakakaya pangalan ng salita ng Diyos sa amin. Hallelujah, mga kapatid. Naniniwala ako, hallelujah, hanggang ngayon, na ang salita ng Diyos ay may magagawa sa buhay ng bawat isa sa atin. Thank you, Pastor. We welcome you, preach the word. Reverend Tristan Orbiana, God bless you. We love you. Thank you, Pastor June. Palakpakan muli natin ang ating Panginoon, mga kapatid. Yung palakpak na pinakamainam, pinakamabuti, mga kapatid, na papapuli natin sa ating dakilang Diyos. So, ibigay natin siya ng 30 seconds. Hanap yung pinakamalakas. Come on. The Spirit of the Lord is here. And I feel it in the atmosphere, mga kapatid. Ngunit ngayon ang araw ng pananagumpay, mga kapatid. We are here not just because of Sunday service, but because we celebrate God's goodness. Kaya tayo pumapalakpak, kaya tayo sumisigaw, kaya tayo nagpupuri. Dahil sa loob ng ating araw na maraming pagsubok, ngayon ang araw ng Diyos. Para ibigay ang pinakamabuti at pinakamaiwan na pagpupuri at pagsamba. To follow some church protocols. Thank you, Reverend June Pamplona, for having us here. Maraming po salamat sa aking Kuya Pastor. Dahil si Pastor June po ay hindi po iba sa akin. Dahil po siya ang aking youth president sa aming local church. Submit po ako sa kanyang otoridad dito po sa lugar ninyo sa UPC Santa Cruz. And I am very happy na makasama kayo sa pagpupuri at pagsamba sa pangalan ng ating dakilang Panginoon. And I am happy to serve you. Hallelujah, salamat po sa pagkakataon na pagkakataon sa atin, una ng ating Panginoong Diyos at ng inyong butihing pastor. Salamat din po na makapag-minister sa inyo through music ministry. And I am very happy na siguro Pastor June hindi talaga nawawala sa atin na kahit sa simbahan tayo pupunta, nire-request ng Pastor, pwede ka pa tumugtog ng piano para sa aming praise and worship. Hindi naman po tayo tatanggi sapagkat yan po ay para sa Panginoon. Hindi po ating pamulong ang sarili natin, kundi makapaglingkod tayo sa iba. Napakabuti ng Panginoon. Salamat po sa kanyang biyaya. On behalf po ng UPC, LJCF, IBA, ang ating mother church, at sa Apostolic Pentecostals of Bulawin, ay binabati po kayo ng isang magandang umaga sa pangalan ng ating pong Panginoong Jesucristo. Nagpapasalamat po na ito po ang aking unang pagkakataon na makapasyal sa inyong lugar sa UPC Santa Cruz, Ilocos Sur. Hindi maglawan, Pastor June, pag kami magawin ng norte,
punong-puno ito ng maraming mga kaluluwa. Naniniwala ba kayo dyan? Na kung paano tayo sumasamba ngayon, sa ganitong bilang, madadagdagan pa mga kapatid, basta tayo po ay sama-sama na mag-akay ng mga iniligtas ng Panginoon sa lahat. Praise God. So, without any further ado, enjoy the presence of the Lord in this place. Tunay nga na praise and worship ka na. Talagang ibigay natin ang pinakamabuti. Bigay ko ang pagpupuri, salamat sa praise team. Tayo po ay nasa presensya ng Panginoon. Naniwala kayo kasama natin ang Panginoon. Kanina pa. Hindi natin wini-welcome ang presensya ng Panginoon, kundi siya ang nag-welcome sa atin dahil ang presensya ng Diyos ay kanina pa po naghihintay sa atin, mga kapatid. At hindi naman po tayo pinuno na tayo po ay nakagama ng kanyang pagkilos, ng kanyang presensya sa ating katabigunaan. Hallelujah, hallelujah. So, sa walang pagluluwat, mga kapatid, pagpasensya niyo po, hindi po ako marunong masyado sa Ilocano dahil ako po ay Tagalog. Pangasigense po ang aking mother. So, if I can understand Ilocano, just a little bit lamang po. Pero, salamat sa Panginoon, Ilocano, Tagalog, English man ang salita, isa lang yung aking bibigyan ng papuri, mga kapatid. Purihin ang Panginoon, madaydayan ko ako, dalayin ang Diyos, praise the Lord. Isa lang ang meaning, mga kapatid. Bigyan lang natin ng papuri ang ating dakilang Diyos. Hallelujah, hallelujah. So, just to go on with the word of the Lord, Matthew chapter 14, verse 22 to 33. Praise God. So, ganito po ang ating makabasa. Mateo 14, 22 hanggang 33. Ang sabi po ng banal na kasulatan ay ganito, at pagdakay, pinapagmadali niya ang kanyang mga alagad na magsinulan sa loob at magsimuna sa kanya sa kabilang ibay hanggang pinayaya niya ang mga karamihan. Verse 23, at pagkatapos na mapayaon niya ang mga karamihan, ay umahon siyang bukod sa bundok upang manalangin. At nang umabi na, ay siya'y nag-iisa doon. Datapwat ang daong ay nasa gitna na ng dagat na hinahampas ng mga alon, sapagkat pasalungan sa hangin. At sa ika-apat na pagpupuyat ng gabi, ay napagpo siya sa kanila na lumalakad sa ibabaw ng dagat. At nang nakita siya ng mga alagad na lumalakad sa ibabaw ng dagat, ay nangagulumihanan sila, nagsasabi, multo, sapagkat at sila'y nagsisigaw dahil sa tao. 27, datapwat pagdakay nagsalita sa kanila si Jesus na nagsasabi, lakasan ninyo ang inyong loob, ako nga, huwag kayo mangata. At sumagot sa kanya si Pedro at nagsabi, Panginoon, kung ikaw nga ay paparyanin mo ako sa iyo sa ibabaw ng tubig. At sinabi niya, halika. At lumubsan si Pedro sa tao at lumakad sa ibabaw ng tubig upang pumaroon kay Jesus. Datapat pagkakita niyang malakas ang hangin ay natakot siya. At nang siya ay malulog, ay sumigaw na nagsasabi, Panginoon, iligtas mo ako. Verse 31, at pagdakay inimunan ni Jesus ang kanyang mga kamay at hinawakan siya. At sa kanya ay sinabi, o ikaw ang nakakaunti ang pananampalataya, bakit ka nag-alinlangan? At pagkalunan nila sa daog ay humingkil ang hangin, at ang mga da sa daog ay
nagsasabi, tunay na ikaw ang anak ng Diyos. So I just want to share with you this morning. Fear not in the midst of the oceans. Huwag kayong matakot kahit kayo nasa gitna ng karagatan ng mga kapatid. May karagatan ng pagsubok, may karagatan ng problema, may karagatan ng pag-aalinlangan. Pero kung alam mo na mayroong presensya ng Diyos na lumalakad sa ibabaw ng mga dagat, bakit ako matatakot? Kung alam natin na kasama natin ang Panginoon. Fear not in the midst of the oceans. Pastor Jude, kindly pray for the words of God this morning. Let us pray. Hallelujah. Panginoong Diyos, maraming salamat sa pagkabasa ng iyong salita sa araw na ito. Hallelujah. Upod mula ako masagagat si Bibiyan, Apo Diyos. Hallelujah. Buhay ka, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa pagkabasa pa lang ng iyong salita ay para sa aming lahat. Hallelujah. Bakit? Kaya Lord, salamat sa araw na ito na kami po ay nabiyayaan, Panginoon, ng mga ngaral mo, Panginoong Diyos, na kung saan hangad namin, Panginoon, na marinig ang mensahe mo, Panginoon. Hallelujah. Lord, God, i-bless mo siya, Panginoon, sa oras na ito upang dumaloy ang pagpapala mo, Panginoong Diyos, sa kanyang buhay at sama-sama kami mapagpala sa araw na ito at ang bawat isa, Panginoong Diyos, ay luluwalhatiin ka. Lord God, kumilos nawa ang buhay na salita mo, Panginoon. Speak plainly, Lord God, magipag-usap ka sa amin. We need your words. We need your direction, oh God. We need more from you, Father. And we expect that, hallelujah, sa iyong mga ngaral sa araw na ito. Salamat, Panginoon. Umaasa po kami, Panginoon Diyos, na ikaw muli ay kikilos sa aming kalagitnaan. For the glory and praise of your name, Lord, gamitin mo po ang aming katapagturo, Panginoon, sa araw na ito. Lord, that we will receive your word, hallelujah. We will believe your word, and we will claim the power of your word. We thank you so much, Lord. We honor you, we praise you, we give you all the glory. In the name of the Lord Jesus Christ, we pray all these things. Palakpakan tayo ng Amen. Ito, yung palakpak na alay namin sa ating Panginoong Diyos na buhay at nakila sa lahat ng mga. Pamayan mo mga kapatid at sabihin mo, huwag kang matakot kahit sa gitna ng takot. Praise God. So, makakaupo kayo mga kapatid. Pagpalain ko kayo ng ating Panginoon. Fear not in the midst or in the middle of the oceans. May mga kapatiran po ba tayong nangingisda? Or dito po kasi nakita ko ang inyong lugar ay malapit sa tabing dagat. So, para ilang lakaran lang po ay dalampasigan ng mga kapatid. So, alam po natin ang talatang ito na ating pong nabasa na isa sa mga milagro ng ating Panginoong Jesus ay naitala sa 30 talaan ng Ebanghelyo ni Mateo, ni Marcos at maging ni Juan na ang Panginoon ay lumalakad na mag-isa sa ibabaw ng tubig. So, the miracle of Jesus walking on the waters, recorded in 3 of the Gospels, in Matthew 14, Mark chapter 6, and John chapter 6. Yung mga huling bahagi ng mga talata niya came on the heels of his miraculous feeding of the multitude with only 5 loaves of barley bread and 2 fish. However, it was the same miracle of Jesus walking on the water that
that He was indeed God incarnate. In His humanity, indeed, the Son of the living God. So atin pong aaralin mga kapatid, ang dagat na tinutukoy ko dito ay walang iba kasunod kundi ang dagat ng Galilea. Wherein, ito po ay nasa lower portion ng Jordan Valley. Kung susukatin by feet, it is 4,000 feet above the sea level. 700 feet below Mediterranean Sea. And the description of the Sea of Galilee, it is susceptible to sudden and extremely violent storms. So ang dagat ng Galilea, mga kapatid, ay daanan po ng maraming unos, daanan ng maraming bagyo. Katulad po dito sa atin, ang Pacific Ocean ay dinadaanan ng maraming bagyo. Kaya hindi nakapagtataka na ang bansa natin, mga kapatid, ay daanin ng maraming bagyo. Ngunit kayo man, bilang isang Pilipino, mga kapatid, daanan na ng bagyo, pero tayo po ay nananatili pa rin na nakatayo. How much more, mga kapatid, daanan na ng problema, daanan na ng bagyo, mga kapatid, ay tumatayo pa rin, mga kapatid, sa gitna ng mga pagsubok na ating pinamaharap sa ating pong mga buhay. To sum it up, the reason why it caused boisterous storms, it is because the cold and rushing down from the mountains, surrounding with warm, moist air, rising off the surface of the water itself. And today, it still occurs hanggang sa mga panahon na ito, na ang Sea of Galilee ay daanan po ng maraming mga bagyo. So ito po ang ating pong location or the place where the miracle of Jesus happened now. As the story continues, after feeding the multitude of people, Jesus sent His disciples away through a boat. And that night, He went alone to pray to His Father. Doctrinally speaking, bilang Diyos na nagkatawang tao, His human side, His humanity, always depends on His divine side. And Jesus makes the solitary time to pray as His priority. Hindi po siya nananalangin na nakaharap sa maraming tao, kundi kanyang pinauuling muna ang karamihan at siya'y pupunta sa mag-isang dako upang manalangin. So, kung ating titingnan, mga kapatid, ang isa sa mahalagang leksyon na ating matututunan sa mga talatang ating nabasa ay magkaroon po tayo ng availability to spend time alone with God's presence. Just like Jesus did, mga kapatid, as an example, bagamat tayo po ay busy abala sa maraming bagay, magkaroon po tayo ng availability na magkaroon ng pakikipag-iig, ng pakikipag-usap, ng pakikipag-ugnayan sa Diyos sa pamamagitan ng pananalangin. Iba yung ating panalangin sa church. Meron tayong corporate prayer, meron tayong congregational prayer, Pastor June, ngunit meron tayong solitary time to pray. Ito yung kung saan, ano ang ginagawa ko sa bahay mo. Kung ikaw mananay, naglalaba ka, naglilinis, nagluluto, meron mga panahon na pagkakataon na gusto tayo kausapin ng Diyos at nagkakatid natin yan sa ating puso at kaisipan na sinasabi ng Panginoon, itigil mo muna yan, anak, at mag-usap tayo ng panandalian at doon natin malinaw na naririnig ang pag-uusap ng Diyos sa atin habang tayo po ay nananalangin sa Kanya. As the disciples are crossing the sea, habang sila po ay tumatawid sa gitna ng dagat ng Galilea, isang malaking bagyo of ears and frightening storm kicks up very early in the morning. And Jesus walking toward them on the water, thinking that He is a spirit, a ghost, na pagkamalan pa ng mga disciples, Pastor Jude, na ang Panginoon na lumalakad sa ibabaw ng tubig ay isang espiritu
were terrified. Even though, ito nalalaman ko sa Jude, kasama nila ang Panginoon araw-araw sa kanilang pagministeryo sa mga bayan-bayan. Ngunit lang ang Panginoon ay pansamantalang humiwalay sa kanilang upang manalangin. Hindi nila nakilala ang Panginoon na siyang lumalakad sa ibabaw ng tubig. The same as we, mga kapatid, kung matagal na tayong naglilingkod at nakilala na natin ang lubusan ng Panginoon, hindi na dapat natin kahit takutan ng mga problema na dumarating sa buhay natin kung alam natin na malalim ang relasyon natin sa ating Panginoon Jesus. We are not calling Jesus by name, but by relationship with Him. Thinking that He is the host, the disciples are terrified. They were frightened. Ang nakakatawa, Pastor Jude, 3.5 years, kasama ang Panginoon. Ngunit, ang kanyang mga lagat, hindi pa rin siya tulusang kilala. Marami nang ipinakitang iwala ang Panginoong Jesucristo. Bumuhay ng patay, ginawang anak ang tubig, nagpakain ng maraming tao, nagpagaling ng maraming may mga maluhang karamdaman. Ngunit gayon pa man ang nakakatakot lang isipin, hindi pa rin nila nakikilala. Ang kanilang kasama ay hindi lamang basta pangkaraniwang tao, kundi siya ay Diyos na nagkatawang tao. He is not just a God that is here in the heart of men, but He is the Holy Ghost that is His breath of God. I feel the Spirit of God in this place. Hindi sa mundo mga kapatid na magbibigay ng takot sa atin sa oras ng mga problema, kundi siya ay Holy Ghost na nananahan sa puso natin upang tayo mo ay magkaroon ng tapang, magkaroon ng pananampalataya sa gitna ng karagatan ng mga pagsubok. Hallelujah! As human, it's normal to be afraid sometimes. Bilang tao, dumarating talaga sa atin, Pastor Jude, na tayo ay nangangamba, na tayo po ay natatakot. Kasi kung di ka na natatakot, you are not normal. Fear is a part of emotion. Human emotion. Kasama ko yan. But extreme fear, yung sinasabi ko, is not normal. Dahil na-welcome ang Diablo na ating kaaway kapag meron tayong extreme fear na ini-entertain sa buhay natin. Minsan, ang mga fear natin, Pastor Jude, ano ang ating kakainin? Ano ang ating isusunod? Ano ang ating iinumin? Sabi ng Panginoon sa Sermon on the Mount, mga kapatid, huwag niyong alalahanin masyado ang kinabukasan. Pero sa atin talaga, ano tayong kakainin natin bukas? Anong aking sasainin mamayang hapon? Pero mga kapatid ko, isang tabi mo muna yung mga alalahanin mo. Ang isipin mo muna ngayon ay kung paano ka makalapit, kung paano ka makapanahan sa presensya ng ating Panginoon sa dahon ito. Sana ang ating kaisipan ngayon ay nakataon sa salita ng Diyos, hindi yung sa dami ng alalahanin natin sa bahay, sa buhay mga kapatid. Set aside your problems. Pagpasok mo ng gate, pagpasok mo dito mga kapatid, yung problema mo iwan mo muna. Sabi nga mga kapatid ng Psalms 100, enter into His gates with thanksgiving. Not just worries, not anxieties. Kung pumasok ka dito sa sanctuary ito mga kapatid, I tell you, UBC Santa Cruz says na kapag iniwan natin yung problema natin dyan, gaano man kabigat, mamaya paglabas mo, nagpapasalamat ka na sa Panginoon dahil pinalakas mo ako muli ng iyong Espiritu Santo. Jesus is not a ghost that gives fear in the hearts of men. But instead, He is the Holy Ghost that gives strength in times ng ating faith ay nag-waver. Di ba ang alam ng Pastor Jude? Minsan mababa, minsan
Kaya may high and may low tide. Minsan ang ating paglakad sa paglilingkod sa Panginoon, parang tsa-tsa, atras, abante. Puro, sulod. Pero sa paglilingkod sa Panginoon, mga kapatid, dumarating man ang mga araw ng pagsubok, dumarating man ang mga araw ng problema, dapat ang ating kung paglapit sa Panginoon, hindi po nag-waver, kundi we are moving forward to come into God's presence. Sige, pagkapaman natin ang ating Panginoon. The spirit of fear grew in the heart, so it hinders their faith in Christ. Remember, I think 1 Timothy chapter 1, verse 7, God have given us the spirit of fear, but of power and of love and of sound mind. Ano sabi ni Juan sa kanyang sulat sa, I think doon sa 2 John, perfect love cast out fear. Normal sa atin, nagkakaroon ng dalawang klase ng pagkatakot, yung takot na nahihiya ka at yung takot na nangingilabot ka talaga. Pero ang pag-ibig natin sa Panginoon, ang ating pong sound mind, sa ibang salin ay discipline thinking, mature thinking, hindi po ito nagbibigay ng masyadong alalahanin sa atin. If we know kung sino pinaglilingkuran natin. Oftentimes, because of fear, people recognize this form in their lives rather than acknowledging the right side of the sky. The real thing is this. Even Christians, hindi po tayo accepted dito. Sometimes or oftentimes, we magnify fear rather than fear. Na mag-magnify ka sumusunod ng away na katulad ng magnifying lens, mas gusto ng away, sige, palakihin mo pa yung takot mo at ako ang nai-entertain. Ano may alalahanin mo sa buhay na mag-magnify ang kaaway. But let me tell you this, church, instead of magnifying those fears, why don't we remind ourselves na mas malaki pa rin ang kamay ng Diyos, ang kapangyarihan ng Diyos, kaysa sa mga problema natin sa buhay na ito na liwanagin. God is bigger. God is magnified than our fears. Don't let the devil be entertained. Yes, dumarating ang unos, mga kapatid, Pastor Jude. Pero pagkatapos ng makakapal na ulap, makikita pa rin natin ang maliwanag na bahagi ng araw. Katulad ng unos na dumaraan, may mga buwan na ulap, pero ang liwanag pa rin ng umaga, ang liwanag pa rin ng pag-asa, ang liwanag pa rin ng panibagong araw na binibigay ng Diyos sa atin ay bago, bawat umaga. Sometimes we fail to recognize the Lord when He comes alongside us during our personal storms. However, Jesus understands the immaturity of our faith. To His disciples, the Lord speaks these words of comfort. Take courage. It is I. Don't be afraid. Nung nakita nila ang Panginoon, mga kapatid, dahil sa ika-apat na pagpupuyat or during the fourth watch of the night, yan yung pinaka-critical na oras sa Israel, na kung saan nag-aapaw ang dukhang ni Baybay at ang dilim ng gabi. Nakita nila ang Panginoon, naglalakad sa ibabaw ng tubig. At sila'y nanginabot, sila'y kahintap-hintan. Gayunman, nagsalita ang Panginoon Jesus. Be of good cheer, for it is I, do not be afraid. Sometimes we look sa ating perception beyond our thinking, our imagination, na nakakatakot yung mga bagay na darating sa mga susunod na araw.
Come on, church. Let it talk to you. Not just in prayer. Nung magsalita ang Panginoon sa kanila, Pastor Jun, yung takot sa kanilang puso ay biglang nawala, mga kapatid. Sapagkat ang Panginoon na mismo ang nagsasalita sa panahon sila ay natatakot. Ganun din sa atin, sa panahon na tayo ay natatakot, mga kapatid. Let the word, come on, let the word of God speak to your heart. Let the word of the Bible, let the word of God himself talk to you, speak to you. Allow the word of God to speak to you right now. Kung ano mang pinagdaraanan mo, ano mang takot, oh come on, I'm talking to somebody right now. Ano ba ang pinagdaraanan mo as long na nasa tama ang direction at alam mo kung kanino mapupunta, hindi ka mawawala. Nasa kamay na may pinagdaraanan, ang pinagdaraanan niya, hindi mo pinagdaraanan. Ang pinagdaraanan ng mga pastor ay iba sa pinagdaraanan ng mga kapatid. Pero itong maganda, Pastor Jun, ang encouragement ko sa isang kapatid na doon sa church, yes, may pinagdaraanan tayo. Pero kung alam natin kung saan direction tayo tumatahak, hindi tayo maliligaw. Sapagkat alam natin, may pinagdaraanan ng sister, kung alam mo na kay Jesus Cristo ka pupunta, hindi ka maliligaw ng landas. Kaya alam mo, nasasamahan ka niya. Sapagkat yan ang kanyang pinangako. Hindi kita iiwan, hindi kita papabayaan, hindi lang yan sa mga Israelita, kundi maging sa mga anak ng Panginoon ngayon na nananampalataya sa Kanya at lumalakad ayon sa Kanyang Espiritu. Oh, hallelujah! Oh, just recognize the presence of the Lord. Even though we are having our personal storms, hindi ko man alam ang pinagdadaanan ng bawat isa. Meron din tayong personal na bagyo sa buhay natin. But let me tell you, UPC Santa Cruz Saints, huwag mong i-recognize ang bagyo ng problema, kundi i-recognize mo si Kristo na nasa gitna ng bagyo dahil inihahayag niya kung sino siya sa buhay mo sa lahat ng panahon. Diyos siya sa atin. Come on, worship the Lord for a moment. Fear not. Do not be afraid. Alam niyo kung ano lang ang gusto ng Panginoon, kung bakit inaalok niya ang mga pagsubok na ito, ang bagyo na problema na dumarating sa atin, hindi para ma-recognize ang bagyo, kundi ma-recognize kung sino pa siya talaga sa atin. Ano ba ang pagkakakilala natin sa Kanya? Siya ang tunay na Diyos. Siya ay walang katulad. Siya ay nag-iisa. Siya lamang at wala ng iba, mga kapatid. Siya ang Diyos ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob. Siya ang Panginoon na nagbayad ng mga kasalanan natin sa pamamagitan ng Kanyang banal na dugo. You see how great Jesus is? Jesus wants every one of us to acknowledge Him as our great God and Savior. Huwag mong tingnan yung bagyo. Huwag yung tingnan yung kadiliman ng kalangitan. Huwag yung tingnan yung dilim sa gitna ng karimlan. Sa kadiliman ng gabi, sa bawat gabi ng pagluha, may bagong umagang darating. The best time of the day, Pastor Jude, is when you wake up every morning. No. Ang kritikal na bahagi ng araw ay ang kadiliman ng gabi, wherein it symbolizes araw-araw o gabi-gabi tayong namamatay. Di ba ang kamatayan ay metaphoric ng pagtulog? At ang umaga naman ay kumakatawan sa pagbangon. Kaya pinakamagandang encouragement given to the bereaved, Pastor Ashley, there is always morning when the evening comes.
Yes, bawat gabi natutulog tayo, pulis mo na tayo po'y pumapalaw. Namamatay tayo sa ating pagtulog gabi-gabi. At kada umaga naman, bumabangon tayo. Kaya wala tayong ibang sasabihin, Panginoon, maraming salamat sa panibagong umaga, sa panibagong biyaya, sa panibagong kalakasan, sa panibagong pagpapala, sapagkat may bagong umaga na naman ako natanggap. Everybody say, thank you, Jesus. Sabi nga ng aming itandang LM sa church, si Nanay Glo, Father ni Pastor Grace, every gising is a blessing. Every time you wake up each day, ang pinakamagandang kaloob na binigay ng Diyos, yung pagpulat ng mata mo, at sasabihin mo, magandang umaga, Panginoon, thank you for another day, thank you for another morning, nalampasan ko na naman ang panibagong buhay. Isaiah 43 verse 2 says, when we pass through the waters, I will be with you. And when you pass through the rivers, they will not sweep over you. Ito pangako ng Diyos sa kanyang bayan ng Israel, na kahit sila'y tatawid sa tubig, kahit sila'y dadaan sa mga unos, sa mga alon, ako'y kasama. At hanggang ngayon, mas Diyos, hindi dinalan ng Diyos ang pangako niya sa Israel. Yes, binitigma sila ngayon, base sa balita. Apat na bansa ang kanilang kaaway. Ngunit ang pangako ng Panginoon, ang sabi ng Diyos sa dalawang tipan, hanggang sa bagong tipan, hanggang sa panahon ito, hindi kita mamamayaan, hindi kita iniwan, kaya kung hindi namin yung balita, wala pa rin makadaig sa bansang Israel. At ang sabi ng Panginoon, sino mang magpala sa iyo, yung papalain ko. At sino mang sumumpa sa iyo, ay susumpain mo. Kaya alam nyo, pagpalain natin ang bayan ng Diyos. Ibig ko sabihin, isama natin sila sa ating mga panalangin. I-declare natin na i-bless ng Diyos ang bansang ito sapagkat ito ay nagbililang na bayan. When you pass through the waters, I will be with you. And when you pass through the rivers, they will not sweep over you. Sa madaling salita, mga kapatid, dumaan ka man sa alon ng karagatan, sa mga pagsubok ng problema, mga kapatid, lilipas din niya. Sabi mo sa ikatabi, lilipas din niya. Daanan lang yan, mga kapatid. It doesn't mean pag may bagyo, Pastor June, mag-stay ka na lang doon sa iyong comfort zone. At hintayin mo na lang ang alpas ang bagyo. Ngunit tingnan niyo si Pedro. Through any potential obstacle, God will be with us. In the deep waters, big question mark. Sabi ng Panginoong Diyos, ako'y kasama mo. Mas you walk through the fire, nandoon pa rin ako. Remember the three Hebrew children? Tinapagpan sila sa napakalaking pugon. Ngunit nakita ng Haring Nebuchadnezzar dahil yung faith nila, Pastor June, hindi nag-waver. Sinamahan sila ng Panginoon, even in the midst of fire. Then you shall not be burned. When God is with us, when He is for us, who can be against us? Kinaling naririnig ito sulat ni Pablo sa mga taga-Roma na kung ang Diyos ay kasama natin, kaagapay natin, katabi natin, nasa salubog natin, kahit ang pinakamalakas na pwersa ng kaaway ay hindi mo managing mga kapatid sapagkat alam natin kung sino ang ating pumakampi, ang ating pumasama, walang iba ang makapangyarihang Diyos na buhay. God is testing our faith as He tested the disciples' faith in Him before, during, and after the storm. This means He is removing every human trust,
Sabi ng Isaiah 41 verse 10 ay ganito. Sabi sa English Revised Version, don't worry, I am with you. Don't be afraid, I am your God. I will make you strong. I will help you. I will support you with my right hand that brings victory. This is both a command and a promise to the people of Israel. Israel was commanded to fear not. Sa Bible, 365 times binanggit ang katagang pagtumatay. Sa isang taon natin, mga kapatid, sa buong kalendaryo, 365 days ang meron tayo. Kung i-apply namin sa bawat araw na darating, ang katagang pagtumatay, maaalpasan mo ang taon 2024, mga kapatid, na intact pa rin ang pananampalataya mo na walang anong takot at walang anong lawan. Intact pa rin. Pastor Jun, napakagandang tema. Dapat hindi kumakalas. Dapat habang kumatagal, lamang kumakapit. The more na lumalakad ka, the more na intact ang iyong pananampalataya. Fear, worry, and anxiety in extremity. Ibig sabihin, ito po ay beyond normality. Kung extreme na ang iyong pangamba, ang iyong pagkabalisa, ang iyong pagkatakot, dito na po, ito'y nagiging pagkakasama. Isa lang ang fear na hindi ko alam na kasama ng Pastor Jun. It is the fear of the Lord. The fear of the Lord is the beginning of wisdom. Yung fear of the Lord, it means you give the highest reverence. You give the highest respect. Kaya pag pupunta tayo sa bahay ng bahay, mga kapatid, ang ibinibigay natin, mga kapatid, na fear of the Lord dito, yung pinakamataas na pagrespeto, yung pinakamataas na pag-ipon, yung pinakamataas na pagsamba at pagpupuri, dahil pinagpipitangan natin ang kapangyarihan ng Diyos. Sabi ko nga kanina, it is normal to worry sometimes. Like na sinasabi sa Diva Saints, kung pupunta kayo dito sa loob ng panambahan, sana huwag niyong dala-dala yung labahan mo sa utak ninyo. Iwan niyo muna yung labahin, yung alakan hayop. Minsan Pastor Jun ang iniisip, Pastor, hindi ako magkatagal matapos ang service, pakainin ko kayong baboy ko. Kaya mo yung baboy mo. Minsan, mas inuna pa natin yung alakan natin, pinapriority natin yung ibang bagay. Dapat pag nandito tayo, we must seek first. Ano unahin natin? Ang kahalagan ng Diyos at ang kanyang kaharian. Sa kala yung mga kabisihan natin pag-uwi, pwede naman natin ipagpatuloy. Pwede natin ituloy mamaya. When God rules over the nations, as described in Isaiah 41, verse 2 to 4. The God who chose us and loves us, as described in Isaiah 41, verses 8 and 9. And when that God tells us to fear Him, we must take it seriously. Mga kapatid, kung naglilingkod tayo sa Panginoon, kailangan seryoso. When the Lord tells us to fear not every day, we have to take it seriously. Dahil ang Panginoon hindi na pabibihin. God is not God. Kung sinabi sister ng Panginoon sa'yo, huwag kang matakot, seryosohin kung sinabi ng Panginoon sa'yo. Bakit ka ba kung matatakot? Yes, darating yan. Pero kung alam mo kung sino ang nilalapitan mo, kung sino ang tinatawagan mo, Panginoon Jesus, Diyos ng Israel, Diyos ni Abraham, ni Isaac, at ni Jacob. Kung ako man ay meron kong takot, kung ako man ay meron kong pangamba, sa iyo ako lalapit upang magkaroon ng panibagong katatagan. Hindi
We fear not, because the Lord has told us, I am with you. Hindi sinabi, I am just before you. I am just beside you. I am just behind you. Pero pinakamaganda, I am with you and I am inside of you. That's why the Holy Ghost is needed for everyone. Dahil hindi mo lang siya kasama sa harapan, sa likuran, sa tagiliran mo, sa itaas, kundi kasama mo rin siya sa iyong looban na kapatid. The highlight of the story is this. When God told His disciples, they must not be afraid. And He was only here, one of the disciples. Out of the 12, may isang umalis sa kanyang person. And we know that Simon Peter enthusiastically replied or responded, Lord, kung ikaw yan, bayaan mo akong makapunta sa iyo at makapaglakad sa ibabaw ng tubig. Mga kapatid, di lang pagpilinaw, hindi sinabi ni Pedro ang ganito, Panginoon, maglakad ako sa ibabaw ng tubig. Hindi para magpakitang-gilas sa kanyang mga kapwa-alagad. Kundi sinabi niya, Pastor Jude, Panginoon, kung ikaw yan, bayaan mo akong makalapit sa iyo. Hindi sinabing iyaman mo makalakad sa tubig at gayahin kita. Hindi niya sinabing ganun ba? Ang sinabi niya kung ikaw, yan Panginoon, allow me to come to you. Mga kapatid, kung alam natin kung sino ang Diyos na pinaglilingkuran natin, bayaan natin ang ating mga sarili. Panginoon, alam mo ikaw yan. Bayaan mo kung makalapit sa'yo. Magtagpo tayo dito sa alam mamaya. Dahil alam mo ikaw ang Diyos para sa atin. Come on. Sukilabutan ako na. It doesn't mean that Peter doubted. He actually applied his faith, although it is not mature enough. Pero in-apply niya pa rin ang kanyang pananampalataya. At ang pananampalataya yun ay lulubusin na lang ng Panginoon. Hallelujah! Ang paglakad natin sa pananampalataya, mga kapatid, hindi lang katagalan. Are you with me now? It doesn't mean na 30 years na ako sa Panginoon, mature ang pananampalataya ko. No! Ang tunay na basihan ng maturity ng pananampalataya ay hindi kung gaano kakatagal sa paglilingkod sa Panginoon sa isang bahay na naman, kundi gaano ka na pinatakam, gaano ka na mag-respondi, gaano ka na tumugon ng tama kung may sitwasyon ka o pinagdadaanan sa buhay mo. Kung may pinagdadaanan tayo, hindi tayo reactive. We must be responsive. Diba kasi pastor yung nagre-react ka, kung may problema, lalo kung immature ka ang pananampalataya. Ang overreactive na pananampalataya, kikita mo sa physical gesture, nanginginig, natatakot, hindi mapakali kung saan-saan pumunta. But that is not the proper response. Christians, we must not be reactive, but we must be responsive. Problema ba? Philippians 4:6. Hello? Pray in everything without anxiety or worry. Come on, mga nanay, alam ko, mga nanay, mga kapatid, maraming alalahanin. Pag magkasakit yung anak, natatakot ka, pero binigyan ka ng Espiritu ng Panginoon na hindi matakot. Kung ang sakit ng anak mo ay parang sinasabi ng iba, itakbo mo na sa ospital yan. Kung reactive ka naman, ikaw naman si natatanang ka, natatakot ka. Let me just testify a little bit, Pastor Jude. You know, our daughter
Nagkaroon siya ng severe hemorrhagic fever. Nung natingin siya, nagdudog yan mga kapatid. Nag-critical yan, Pastor Joe. Ilang araw din namin namalayan ng kanyang sakit, Pastor, ay hindi lang pangkaraniwang dengue, kundi severe hemorrhagic dengue fever. Grabe ang panalangin namin mag-asawa sapagkat nag-iisang anak, Pastor eh. That was January of 2021. Pagpasok ng taon. Tinesting yung pananalig namin mag-asawa. Nagdugo ang ilong niya. Sumuka ng dugo mga kapatid. At ang sabi ni Dr. Balay, kaya niya dito. Manalangin kayo sa Diyos. Nakakatakot yung Pastor Jun. Yoshua was 5 years old. Wala kami ginawa mga kapatid. Nandun kami sa hospital room. Yes, may doktor tayo magpagaling. Pero talagang ginawa namin, Pastor Jun. Dinapakan namin ang bata. Katulad ni Elijah or ni Elisha natin. Panginoon, kung bigay mo siya sa amin or pahiram mo siya sa amin, please extend her life. That is an act of faith. Pinalalakas ko rin yung asawa ko that time. Dahil kapag pareho sa kanyang mahina ang loob, kung pareho may kanyang mga kapatid, sasabog yun. Kailangan namin sa dapat kasi. Hindi ko pinakakita mga kapatid na may dapat ako para sa alam. Lord, alam ko na malakad ako sa alon ng pagsulog ko. But Lord, alam kong kasama kita. I know that you are with me. Kung ang alam ko ito ay pahiram mo sa akin, mag-i-extend ka ng mahabang taon pa para sa kanya. At hindi na naglawag mga kapatid, ang kamay ng Panginoon tumilos sa bata. Hindi na siya sinalinan ng dugo na sinasabi ng doktor na kailangan salinan. Pinagaling ng doktor yung kanyang atay. Pinagaling ng doktor yung kanyang internal bleeding. At ngayon, sabi ko sa anak ko, ikaw ang aming unang handog sa Diyos. Meron tayong kanya-kanyang testimony, mga kapatid. We have a different examination na hindi pwedeng kopyahin ng iba. Hindi mo pwedeng sabihin, brother, sister, pakopya naman ang buhay mo. No! We have different life examination. Hindi mo pwedeng sabihin, sister, pakopya ng buhay mo. No. God is giving us a different examination. At tayo lang ang pwedeng makagawa ng paraan upang makita sa iyo sa tulong ng Diyos. Hindi si Pedro, out of the 12 Pastor Jun, meron ko tumanggap ng hamon. Challenge accepted by Simon Peter. Sige nga, Panginoon, kung ikaw yan, bayaran mo ang makalakad sa ibabaw ng tubig upang makalapit sa iyo. Here we see how Jesus breaks the law of nature. When he walked on the water, naalala ko sa June, yung siya'y nasa bangka, di ba? Unang bagyo rin sa Sea of Galilee. Mayroong tempest na dumating, may malakas na unos. Halos itaog yung bangka nila. Sabi din ng mga disciples, mamamatay na tayo, Panginoon! Natutulog ka pa rin! Kaya nabuo yung composition na awit ni Gary Valenciano. Kung natutulog pa ang Diyos. But God is not sleeping during that time. Nandun lang siya mga kapatid, nagpapahingala yung ilang tao, nagre-relax ang Panginoon dahil nakapag siya ng puno. But remember, as I taught in the prophecy class doon sa iba, He is not just the lamb, but He is also the lion of the tribe of Judah. Alam niyo ang lion mga kapatid, pag matulog yan, hindi talaga totally sarado ang mata. Natutulog sila na nakabahagyang makalabas ang kanilang mga mata. Pastor John, I believe nung si Jesus ay natutulog, double rotation, hindi talaga siya literal na malalim ang pagkahiling. Jesus was just testing His disciples' faith. Panginoon, mamamatay na tayo!
magbabago dyan. Pero ang Panginoon hindi talaga natutulog sa sitwasyon na yun. Nung sila'y tumawag, Panginoon, iligtas mo kami. Ang Panginoon, binalik niya ang batas ng kalikasan. Doon nila napagtanto na ang kanilang kasama ay hindi lang pangkaraniwang tao, hindi lang pangkaraniwang individual, hindi lang pangkaraniwang mortal, kundi ang kasama nila ay ang Diyos na walang hanggan, ang Diyos na nagtatawag tao na kaya ang kapangyarihan ng hangin, ng ulan, ng dagat ay tumatalima sa Kanya. He suspended the law of gravity as He displayed His omnipotence over nature. God is an omnipotent God. Makapangyarihan siya. The Bible proves that God has power over the forces of nature and even in subjection to Him. So there is no doubt that the storm reveals that Jesus Christ is the Almighty God. He is the revelation of the Almighty God in the eyes of our personal scores in life. Kaya kung may bagyo ka, kung may ulos ka, that God reveals that I am He. I am that I am. Minsan pinaparanas ng Panginoon Pastor Jude. Bigyan tayo ng malubhang sakit. Hindi para sisihin ng Diyos para lumapit sa mga doktor. Mauubos ang pera natin na kagastos kapag tayo ay malubhang sakit. Inaalam ng Diyos, magkaroon tayo ng karamdaman upang ipahayag niya na siya ang Jehovah Rapha. Tasan kami ng may karamdaman, merong nararamdaman sa katawan, still the Lord heals. Still the Lord perform miracles. May isang pinaparanas ang Panginoon na walang-wala kang pinansya. Minsan darating sa punto na on the red na ang pinapano. Malapit nang maubos ang pinansya ko. But it proves that He is still the Jehovah Jireh, that God that always gives provision. Kung minsan walang-wala ka na, tumawag ka sa Panginoon at siya ay sasagot sa'yo. He is just observing you. How do you respond? Hindi itong panahon para magreklamo ka. Hindi itong panahon para sisihin mo at sumbatan siya. Kundi ito ang panahon na naman na walang-wala ka. Katulad ni Job, the Lord gives and the Lord takes away. Blessed be the name of the Lord. Come on, just a few words of prayer. Here comes Peter. Kung ikaw yung Panginoon, hayaan mo akong makalapit sa iyo. And then sabi ng Panginoon sa iyo, come on. Come on, Peter. Lapit ka sa akin. And this is not just a word of command, but these are the word of invitation. Lord, iniimbitahan tayo ng Panginoon na nagsasabi, halika, lumapit ka. Sa panahon marami kang problema, sister. Sa panahon marami kang problema, brother. Sabi ng Panginoon Jesus, Panginoon, kung ikaw yan, i-challenge mo ang sarili mo, lalapit ako sa iyo, at sasabihin ng Panginoon, halika! Halika! Lumapit ka. And Jesus invited Peter to come. Isang punto na makita namin doon, hindi siya nanatili sa bangka. It means to say that we have to move out or step out of our comfort zones to prove the power of God. Yung bangka, makatawag doon sa comfort zone ng Pedro eh. Sabi ng Panginoon, sige, alis ka dyan. Lapit ka sa akin. Ganun din sa ating may applies. Kailangan natin iwanan
ang ating pong mga comfort zone sa buhay natin at sundin ang mga sinasabi ng Panginoon na lumapit tayo sa Kanya at ipapakita niya ang Kanyang hinuha, ang Kanyang kapangyarihan, ang Kanyang pagkilos sa buhay ng bawat isa sa atin mga kapatid. Step out of the boat and walk on waters. Fear not to walk upon the waves of the oceans. Symbolically specific na saying, ang dagat ay kumakatawan sa maraming problema. Sa Israel, ang view kasi nila ng dagat ay negativity. Dagat ng problema, dagat ng pagsubok, dagat ng maraming hamon. Kaya pala, Pastor, sa Book of Revelation, sabi ni John Beloved, there was no more sea. Wala na yung dagat dahil ang dagat ay kumakatawan ng maraming problema. Maraming suliranin. Jesus, when He invites us to come towards Him, do not hesitate to step out of our comfort zone. Kung ang Panginoong Isus ay inaanyayahan ka upang lumapit sa Kanya, huwag tayong mag-alinlangan na umalis sa ating mga bangka, na umalis sa ating mga comfort zone, at sabihin lang natin, Lord, when you lead me, I will follow. Lord, when you invite me, I will come to you. Step out of your comfort zone. Face all your fears and panic. In our human nature, we respond with fear and panic. Kung nakarinig tayo ng bad news, nag-ispan tayo, we are very fearful. We are in panic when we hear bad news on the line. It is normal that the human response to stimulus sa paligid natin, nagre-react talaga ang katawan natin. Dalawa yan, either fight or flight. Lalaban ka o iiwas ka. Tatalikin ka o haharapin mo. Hello? Ang taong matapang na tumutugon sa problema, hindi niya talikuran nito. Pagkos, haharapin niya ng may katapangan at kasama ang Panginoon. Mga tatay, marami tayong hamon sa buhay natin. Every day. Pero sabi ng Panginoon, kung ang pananampalataya mo o ang pananampalataya mo ay katulad ng butil ng mustasa. Nakita na tayo ng mustasa yung tunay na mustard seed. Mas malaki pa po ang tuldok ng ballpen. Pero pag lumaki mga kapit, pwede pamugaran ng ibon sapagkat ang mustasa ay isang pulo. Pwedeng maging bugad ng mga ibon sa kanan. Yes, we have a faith that is immature and imperfect. So we have to develop and strengthen our faith little by little. Like a mustard seed. I believe, Pastor John, hindi pa fully developed ang pananampalataya ng iba sa atin. Kaya inaalaw niya na i-test tayo. Hello? Mas mapanganib sa pananampalataya ng walang pagsubok. Kaya pag nakarinig ka ng pagtuturo na pag tinanggap mo lang si Kristo sa buhay mo, wala ka ng problema, that is a poisonous teaching. Maglingkod ka lang sa Panginoon, yayaman ka, no, we are not teaching you prosperity gospel. Tandaan natin, kahit naglilingkod tayo sa Panginoon, bautismado sa pangalan ni Jesus, puspos ng Espiritu Santo, nandiyan pa rin ang pagsubok. Hindi pinangako ng Panginoon na aalisin niya ang pagsubok sa iyo. Pero ang maganda, Pastor John, ang pangako ng Diyos sa atin ay ganito, hindi man niya alisin ang pagsubok ng dumarating, pinangako niya na sasamahan ng kita. Hanggang magkasan mo ang problema.
Lalabas na Bulacan kami. Pag yan ang sabihin namin sa inyo ni Pastor Jun. Pero ito ang maganda. Darating yan, sister. Pero ang maganda, sasamahan ka ng Panginoon. When I walk through the waters, kunwari ako ang Diyos, kumari lang. Sorry Lord ha. Kumari lang. Ito yung may pagsubok. Hindi niya inaalam. Ang Diyos ang ganyan lang. Sabi ng Diyos ang una, He is just observing us. Sige nga. Pero nung lakad ka lang. Wala kayo ba example na hiya ko sa inyo? Nung nakatingin siya sa akin, nakalapit siya. Ito ano yung problema? Yung problema sa paligid eh. Pero nung nakumpisa na siyang tumingin si Pedro, hello? Tingin ka sa kunwari dito, kunwari yan ang dagat. Malunod ka. Pero, ito ang sabi ni Pedro, Lord, save me. Hello? Habang sa inyo maraan, mga kapatid, nakabukas ang mata niya sa Panginoon, Pastor Jun. Yan ang ating kunwari kayo yung alon, mga kapatid. Kunwari, nandiyan ang Panginoon, hanggang nakabukas ako sa Kanya, hindi lulubog yung aking mga mata sa problema. Pero nung tumitingin na siya, sister, ang daming alon, ang daming malakas ang hangin. Lumubog siya, Pastor Jun. Pero ang kagandahan, Pastor Jun, kilala niya ang tatawagan niya. Oh, pag may problema tayo at lulong na tayo, at least alam mo kung anong pangalan ang tatawagan mo. Panginoon Jesus, iligtas mo. Come on! Kung patitingin kay brother, kay sister, sa pagsubok, tumagal talaga sa church na may problema. But looking unto Jesus, the author, the developer, the refiner, and the finisher of our faith. Kaya magalak ka kung may problema ka. Ironically speaking, huwag mo nang dagdagan ng pagbulog sa iyong problema mo. Instead, in everything, hindi sinabing faith, everything. Ibig sabihin, nasa labas man o nasa loob ka ng circumstansya, matuto ka pa rin magpasalamat. Kahit pwede mo magsubok mga kapatid. Sa bawat kalagayan natin, Diyos ang dapat pasalamatan. Kahit ano mang kalagayan mo. Come on, just worship the Lord for a moment. Come on, come on, come on. Come on. Come on. Oh, come on. We love you, Jesus. We thank you, Lord, for the problem. Hallelujah. Hindi pala pagpapalit. Sa panahon na natawag tayo sa Kanya, the Lord is always on call. The Lord is always on the rescue. Higit pa sa 911, higit pa sa 8888, mga kapatid, just call unto Him. 33 verse 3 of Jeremiah, I will answer thee, and I will show thee great and mighty things that you don't even know. Just a few points of honor. I am about to close. Okay lang matakot ka, okay lang magpa-problema ka, okay lang magkaroon ka ng alalahanin. Pero ang maganda, kilala mo at alam mo ang pangalan na tinatawagan mo.
we must call on that name. The name above every name. Jesus, save me. Jesus, help me. Jesus, rescue me. Pero bakit ako matatakot? Kung ako may tatapak sa alon ng pagsubok. There are things in life which creates fear and worries. But the good thing is this: God is always present in our times of need. He is always watching us. Kaya nga sabi ng Panginoon sa ating mga salita, ang mga mata ng Panginoon ay nasa mga tao. Ibig sabihin, kung ilan tayo dito, hindi nangangahulugan na malaki ang mata ng Diyos. It means that His presence is everywhere. Nandun siya sa bahay mo, nung umalis ka doon. Nandun din siya sa sambales nung umalis kami. Ang naniniwala ko, kanina pa rin nandito ang presensya ng Panginoon. He always there to reach us. Abutin ka, to rescue us as we reach out our hand. Pag hindi mo na kaya, di ba kaya tayo nagtataas ng kamay mo sa Lord? Dahil pagpagod ka na sa pagsubok, pagdating mo na nga tanong mamaya, Lord, hindi ko na kaya i-happy mo yung pagsubok. That's why, Lord, I am here to reach my hand towards your presence. Ang pagtaas ng kamay ay hindi pagpapakita ng pagkatalo, lalo na sa harapan ng ating Panginoong Diyos. Pinapakita lang natin, mga kapatid, sa ating sarili at sa Kanya na wala tayong kakayanan. Hindi kaya ito. No! Darating ang pagsubok na akala mo parang kaya mo bang kasi, pero sa dakong muli, tatawag ka rin at tatawag sa Kanya. Katulad ni Pedro, Lord, iligtas mo. Hindi ito pagpapakita na talo na siya. No. Ito'y pagpapakita, mga kapatid, na binabala niya basta yung kanyang sarili at inaklit sa kanyang sarili na wala siyang kakayahan para makalakad sa ibabaw ng tubig kung hindi siya aabutin ng Panginoong Jesus. Ganun din tayo, mga kapatid. UBC Santa Cruz says, I just want to tell you that the bottom line is this, na kung wala sa mundong ito, ang kapayapaan na hinahanap natin, na kay Kristo lang natin matatagpuan. In times of crisis, we have to know who Christ is in our life. Therefore, as I close, what does the message want to teach us? Sa kwentong ito na lumakat ang Panginoon sa ibabaw ng tubig. Number one, in order to strengthen our faith, we must spend time alone with God in prayer. Number two, step out of our comfort zone. Walk and face the daily struggles of our faith. Number three, focus your eyes on Jesus. Because if we take off our eyes on Him and look at boisterous storms and trials and troubles, we will fall under the waves of problems. So let us look unto Jesus, the author and finisher of our faith. Number four, acknowledge the one who is in control and who is taking charge of the storm. Recognize the Creator, recognize the Savior, recognize the author and the finisher of our faith. Let us know that Jesus is in control of our situation. Hindi mo control ang problema mo ngayon. Only Jesus can take control. If we allow Jesus to drive the Spirit will,
Nandiyan pa ba kayo, mga kapatid? Hindi mo kaya i-drive yan, babangga ka na. But if Jesus allow him to take the steering wheel, at siya ang magpatakbo, darating sa tamang kapapatunan. Allow Jesus, church. Lord, hindi ako natatakot kahit sa gitna ng mga alon ngayon. Even I stand before the oceans, I am no longer be fearful because you are with me. You are guiding me. You are before me. You are beside me. You are behind me. And most of all, you are inside me. That's why we need the Holy Ghost today. Alam mo, Holy Ghost, yan si Jesus na nagre-regenerate ng ating pananampalataya. And I invite you to stand, mga kapatid. Ayaw na. I'm almost done. Church, are you willing to take another step of possessing a maturity of your faith? Deserve Jesus ang ating adoration of praise and worship. Just like David, just like Job. Instead of complaining, instead of murmuring, instead of crying negative things before their God, David danced before the presence of the Lord kasi nilalahal. When Abraham was tested by God, na ialay ang kanyang anak na nag-iisa, sabi niya, I will go yonder and worship. Mabigat sa kalooban ng isang tatay, pero sabi niya, I will follow what the Lord commands me to do. And then here comes Peter. Practically saying, let me tell you, Santa Cruz saints, when Jesus tells you, come, it is not just a command, but it is an invitation. Saints of Santa Cruz in the Mosor saints, will you please step out of your comfort zone today and meet God at this altar? Come on. Sige. Kung may problema ka, come on. Spirit leads. Sabi ng Panginoon, halika! Step out of your faith. Spirit leads. Even my feet may fail to step. Sige lang, pati mga bata. Sige mga tatay, nanay, young people. Iba-iba ang circumstance mo. But Jesus tells you, come! Tamo, ang pagtaas ng kanan ng iyong dalawang kamay, hindi magpapakita ng pagkatalo. Yan ay magpapakita na Panginoon, hindi ko na talaga kaya, pero tulungan mo ako. Hindi tinignan mo Pedro yung bibig niya nung tinawag niya ang Panginoon. Sige na. Lord, help me. Raise my hand, Lord. Sige lang, mga nanay.
I speak to you under the influence of the Holy Ghost. Lord, lead your Spirit upon these saints, O God. Come on. Sige lang. Come on, the Spirit of God is sweeping over this place. Sige lang, lapit ka. Lord, may problema akong hindi ko na kaya. Ngunit narito ako, Panginoon. Lumalapit sa'yo. Ay, alam mo na hindi ko na kaya. Pero kaya mo. Oh, praise God. Pwede ba natin damdamin ang salita ng Panginoon? Hallelujah. May kinakausap ang Panginoon. Hallelujah. Oh, hallelujah. May kinakausap ang Diyos ng Panginoon. Salamat, Panginoon. Baka nanonood sila, Sister Maribig, ngayon. Hallelujah. Na wala na may problema na pakinggan nila ng malinaw. Ang salita ng Panginoon sa araw na ito. Hallelujah. Ay pinakala. Hallelujah. Pinapalapit tayo ng Panginoon, mga kapatid. May pinapalapit ang Diyos sa atin. Hallelujah. May pinapalapit ang Diyos. Meron akong magandang balita sa umagang ito. Hindi lang si Pedro yung pinapalapit, mga kapatid. Hindi lang si Pedro yung pinapalapit. Pati tayo pinapalapit. Lumapit ka, sige ka, hallelujah. Lumapit ka at makakalakad ka sa tubig. Lumapit ka at makakalakad ka. Hallelujah. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Lumapit tayo, mga kapatid. Malalampasan natin ang tubig. Hallelujah. Tumulog ka ng iwan mo. Kung saan natin natin makalapit. Hindi tayo malayo sa Panginoon. Hindi tayo malayo sa Panginoon. Hindi tayo malayo. Come on. Hallelujah. Lumabas ka sa bangka ni Pedro. Lumabas ka sa bangka ni Pedro. Uugayin ka ng tubig. Uugayin ka ng dagat. Pero pag ikaw ay lumabas at lumapit sa Panginoon, makikita mo na kaya mong magtagumpay. Mga kapatid, makinig kayo. Yes, narinig natin ang salita ng Panginoon. Makinig kayo. May mga problema na pwede tayong tulungan ng ibang tao. At salamat sa salita ng Panginoon. Mga kapatid, sino bang kasama ko dito may problema, mga kapatid? May mga problema na natutulungan tayo ng ibang tao. Salamat sa pangangaral. Pero makinig kayo. Pero kahit merong gustong tumulong sa atin, kung tayo mismo ang ayaw umalis sa loob ng bangka ng problema, hindi tayo matutulungan kahit pa ang Panginoon. Matatakot lang tayo, mag-aalala lang tayo, pero pag nakita natin ang Panginoon, mga kapatid, at narinig natin na may parating na tulong, hallelujah, tulungan natin ang sarili natin, hallelujah, na tayo lalabas. Sabihin mo ngayon, makakalabas din ako, makakalabas din ako, lalakad din ako, nakasama ang Panginoon, hallelujah, may tagumpay, hallelujah, may tagumpay. Come on, believe, receive it. May tagumpay, may tagumpay.
Tawagin